Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaki mong kahinaan ay maaaring ang pinakamalaki mong kalakasan? Pinag-uusapan natin ang tungkol sa katamaran. Oo, yang pakiramdam na ayaw mong kumilos, yung pagpapaliban mo ng mga gawain sa mundong puro hustle at grind. Ang katamaran ay kasalanan. Sinasabihan tayo na kailangan nating maging produktibo 24/7. Pero heto ang sikreto. Ginagamit ng mga pinakamatatalino at pinakamatatagumpay na tao ang katamaran sa kanilang kapakinabangan. Hindi ito tungkol sa pagiging batugan. Ito ay tungkol sa pagiging strategically lazy. Manatili ka at ipapakita ko sa iyo kung paano gawing tool para sa efficiency at innovation ang iyong inner tamad. Kilala mo ba ang pakiramdam na ito? Mayroon kang listahan ng mga gawain na kasing haba ng resibo sa grocery. Alam mong dapat mong simulan. Pero sa halip, nag-scroll ka sa social media, nanood ng pusa sa internet, o biglang naging interesado sa history ng paperclip. At habang ginagawa mo yan, may boses sa likod ng isip mo, isang kritiko na bumubulong, "Tamad ka, wala kang kwenta." Ang tawag dito ay procrastination guilt. Ito ang parusa na binibigay natin sa ating sarili para sa hindi pagiging produktibo. Pero bakit nga ba tayo tamad? Dahil ba sira tayo? Or may mas malalim na dahilan? Ang utak natin ay isang energy conservation machine. Libu-libong taon itong nag-evolve para gawin ang isang bagay. Panatilihin tayong buhay gamit ang pinakakaunting effort. Kaya kapag nahaharap ka sa isang malaki at mahirap na gawain, ang default reaction ng utak mo ay, "Wow, no, teka muna. Masyadong maraming energy yan. Maghanap tayo ng mas madali." Ito ang principle of least effort. Natural nating pinipili ang landas na may pinakakaunting resistance. Ang bad laziness ay ang pagsuko sa principle na ito. Ito yung panonood ng Netflix buong araw habang nasusunog ang bahay mo. Pero ang smart laziness ay ang paggamit ng principle na ito. Ito ay ang pagtatanong, paano ko maaabot ang goal na to sa pinakakonting hakbang? Sabi ni Bill Gates, "I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it." Hindi niya hinahanap ang taong ayaw magtrabaho. Hinahanap niya ang taong ayaw mag-aksaya ng effort. So paano mo magiging isang smart lazy person? May 4 na utos na dapat mong sundin. Unang utos, i-automate mo. Ang matalinong tamad ay may isang simpleng panuntunan. Huwag gawin ng manumano ang isang bagay na kayang gawin ng isang computer. Isipin mo ang isang programmer na tinatamad mag-type ng parehong code ng paulit-ulit, kaya gagastos siya ng isang araw para magsulat ng script na gagawa nito para sa kanya sa loob ng isang segundo. Isang araw na trabaho para makatipid ng ilang minuto araw-araw. Overkill? Hindi. Investment yan sa buhay mo. Ano ang mga paulit-ulit mong ginagawa? Pagbabayad ng bills, pag-oorganisa ng files, pag-email ng report, maghanap ka ng app, gumawa ka ng template, mag-set up ka ng rules, i-automate mo. Ikalawang utos, tanggalin mo. Ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang isang gawain ay huwag itong gawin. Tunog radical. Pero ito ang core ng Pareto Principle o ang 80-20 rule. Sinasabi nito na 80% ng iyong resulta ay nagmumula sa 20% ng iyong effort. Ang matalinong tamad ay hindi nagtatanong, paano ko gagawin lahat ito? Nagtatanong siya,
Ano ang 20% na magbibigay sa akin ng 80% ng resulta? At yun lang ang ginagawa niya. Tingnan mo ang iyong to-do list. Maging brutal ka. Alin dito ang busy work lang? Alin dito ang ginagawa mo lang dahil nakasanayan na? Kung hindi ito nag-aambag sa iyong pangunahing layunin, tanggalin mo. Walang awa. Ikatlong utos. I-delegate mo. May isang bitag na kinahuhulugan ng maraming masisipag na tao. Ang ako na lang ang gagawa syndrome. Iniisip nila, mas mabilis kung ako na lang ang gagawa o hindi nila ito magagawa ng kasing husay ko. Ang matalinong tamad ay alam na ang kanilang oras at energy ay limitado. Sila ang pinakamahalagang asset, kaya sinusunod nila ang 80% rule. Kung may ibang kayang gawin ang isang task ng 80% kasing husay mo, ipagawa mo na sa kanila. Hindi ito pagiging bossy. Ito ay pagpapalakas sa iba at pagbibigay sa iyong sarili ng espasyo para mag-focus sa mga bagay na ikaw lang ang makakagawa. Isipin mo, sa trabaho, sa bahay, sa mga proyekto mo, anong mga gawain ang pwede mong ipasa sa iba? Hindi ka nagiging pabigat, nagiging leader ka. At ang pang-apat na utos, at marahil ang pinaka-controversial, maghintay ka. Tinatawag itong strategic procrastination. Hindi ito yung pagpapaliban dahil sa takot o katamaran. Ito ay ang sinasadyang pag-antala sa isang gawain dahil alam mong, una, baka hindi na ito kailanganin mamaya. Ilang beses ka na bang nagmadali sa isang urgent na request para lang makatanggap ng email na, never mind, canceled na pala? Hayaan mong lumipas ang kaunting panahon. Minsan, ang mga problema ay nilulutas ang kanilang sarili. Ikalawa, baka may mas magandang paraan na lumabas. Kapag nagmamadali ka, ginagamit mo ang unang solusyon na naiisip mo. Pero kung bibigyan mo ng oras ang isip mo para mag-marinate, baka makaisip ka ng mas elegante at efficient na solusyon. Tandaan, hindi ito excuse para hindi gawin ang mahahalagang bagay. Ito ay isang filter para sa mga hindi mahalaga. So i-recap natin ang 4 na utos ng matalinong katamaran. 1. I-automate mo. Hayaan mong gawin ng teknolohiya ang paulit-ulit na trabaho. 2. Tanggalin mo. Kung hindi ito nagbibigay ng malaking resulta, huwag mong gawin. 3. I-delegate mo. Gamitin mo ang galing ng iba para mag-focus ka sa galing mo. 4. Maghintay ka. Hayaan mong salain ng panahon ang mga gawain mo. Ang pagmaster sa mga ito ay hindi madali. Lalabanan nito ang lahat ng itinuro sa atin ng hustle culture. Magsisimula ka sa maliliit na bagay. Sa susunod na makita mo ang isang paulit-ulit na task, tanungin mo, paano ko ito i-automate? Sa susunod na mapuno ang to-do list mo, tanungin mo, ano dito ang pwede kong tanggalin nang walang masamang mangyayari? Ang katamaran ay hindi kakulangan ng enerhiya. Ito ay isang signal. Isang signal mula sa utak mo na nagsasabing, may mas matalinong paraan para gawin ito. Hanapin mo. Ang totoong productivity ay hindi tungkol sa pagiging abala. Ito ay tungkol sa pagiging epektibo. Hindi ito tungkol sa dami ng oras na ginugol mo, kundi sa halaga ng nagawa mo sa oras na iyon. Kaya sa susunod na tawagin ka ng iyong inner tamad, huwag mo itong labanan. Pakinggan mo ito. Baka ito na ang nagsasabi sa iyo na magpahinga ka para makabalik ka ng mas malakas. O baka ito na ang nagtutulak sa iyo na hanapin ang isang shortcut na magbabago ng lahat. Itigil mo ang pag-guilty sa pagiging tamad.
simulan mong gamitin ito ng matalino. Dahil sa mundo ng walang katapusang gawain, ang pinakamatalinong tao ay hindi ang pinakamasipag, kundi ang pinakamahusay sa hindi paggawa ng mga bagay na hindi kailangan.